Good morning. May parating sa atin ngayon bagong supplier. Nag-aalok ng makina. Quanica 512, medyo excited lang ako ngayong araw na to. No? So, pero hindi yun yung topic natin ngayon. Bala ko kayong turuan kung magsisimula kayo ngayong 2024 kung ano ba yung mga ideal na equipment na para makapagsimula kayo ng maganda. Pero depende lagi yan sa budget ha. Kung interesado ka, subaybayan mo. Pero ngayon, salang muna ako kasi bagong umaga kailangan natin. Trabaho muna. Pagdating sa mga small print, lalo sa mga bago nagsisimula, ito lang po yung mga kaya kong i-recommenda sa inyo na kahit ano po, pwede nyo nang magamit. Halimbawa, kung may wallpaper kayo, lista nyo na para at least sigurado kayo hindi kayo maligaw. Una sa recommendation na kaya ko ibigay sa inyo ay unang-una yung Epson L120. Epson L120, napakamura. Meron pa akong vlog niya na parang sabi ko pinakapangit na printer. Pero may dahilan kung bakit nire-recommend ako sa inyo yung printer na yan. Isa nyo na L120, tapos yung Workforce 5290, Workforce 5790, tapos Epson 14150, tapos Brother MFC P4500. Tapos kung may budget ka pa, Epson 15150. Okay, magkano yung mga yan? Magkano yung mga yan, no? Para at least alam nyo na rin. Yung Epson L120, nagkahalaga rin yung mga 5,500 hanggang 6K. Depende sa market na mahanapan nyo. Pero karaniwan yan, 5,500 makakakuha ka na po niyan. Sunod yung Workforce 5290. Workforce 5290, mag-budget ka ng 20K to 22. Converted na po siya. Ibig sabihin, naka-chip class na po siya. Hindi ko po siya i-recommenda sa inyo nang wala kayong balak sa chip class siya. Bakit? Napakamahal po ng niya. Pero pag naipa-chip class niya po yan, panalo-panalo po kayo niya. Okay, sumunod po yung 5790. 5790 po, nagre-range po yan ng 30 hanggang 35. Pero mga 30K, may makakuha ka niya. Minsan, pagka naka-jackpot siya, may mas mababa pa. Okay. Recommended po yan. May vlog rin po tayo dyan. Tignan niyo po kung gaano maganda yung printer niya. Okay, sumunod po yung Epson 14150. Epson 14150 po, up to A3 printer na po siya sa halagang 27. Napakamura. 27K, 27,500 is meron ka ng A3 printer. Pero ang scanner niya hanggang long lang. Okay, ano pa yung susunod dyan na kaya ko i-recommenda sa inyo na nasasabi kong napakaganda. Sumunod naman po yung Brother MFC P4500 DW. Napakagandang printer. Ang scanner po niya up to A3 printer po. Up to A3. Up to A3 yung scanner niya. Napakaganda po niya. Tapos, susunod po dyan, kung mas may budget po kayo, yung Epson po, Epson 15150. Ang difference nga lang niya, mas mahal siya ng konti. 56K na po siya. Ang kagandahan naman po, pwede mo lang karga kagad ng automatic na pigment. Okay. Pag-usapan naman natin kung ano yung advantage ng mga yan at yung mga disadvantage sa mga printer na yan. Okay. Isa-isayin natin. Epson L120. Epson L120, bakit po rin tumita kahit napakapangit para sa akin? Bakit? Kaya ako lang naman nasabing pangit yun, napakabaga. Kaya sa mga nagsisimula po, napakaganda po ng Epson L120. Bakit? Una nga na, sa halagang 5,500, meron ka ng printer na pwede mong palit-palitan kung anumang ink gusto mo. Pwede mo siyang gamitin pang sabli, pwede mo siyang gamitin pigment, pwede mo siyang gamitin as dye ink for document printing on bill. Kapag ka gusto mo murang-mura, dye ink ka. Kung mga dokumento lang naman ang piniprint mo. Pero kung gusto mong gamitin sa pang-ID, pang PVC, o kung ano man, o pang dye transfer, ang kailangan mo is pigment ink. So, napakadali lang po niya. As in, wala kang kailangan i-convert, wala kang kailangan i-ready gawin. Salinan mo lang kagad. Ganun lang po kasi ito. Huwag mo na ikarga yung original ink niya, ikarga mo na kagad pigment ink. Napakadali po. Yung sublimation naman, ganun din po. Huwag mo na ikarga yung original ink, ikarga mo na yung wala kang kailangan i-distro ka o wala kang kailangan gawin. Magagamit mo lang po kagad yung Epson L120. Ganun po kaganda siya. At isa pa, pag nagloko po yan, napakadali pong kalikutin yan.
Pagka napuno po yung waste pad niya, napakadali pong baklasin po niya. May mga tutorial po sa Facebook, sa YouTube, panoorin niyo po kung paano po baklasin niya. Pagka medyo hindi pa kayo ganun kateki, ako po ugali ko, binabasag ko yung likod niyan, napakadali pong dukutin ng mas niya. Ganun po kasimple. Okay, sunod tayo. Workforce 5290, 22K. Alam niyo ba dati, napakamura lang yan. Pero ngayon, medyo siyempre, face out na siya, nagmamahal lang po siya. Pero sa inyo, sulit na sulit pa rin po ang Epson Workforce 5290 sa halagang 22K. Bakit? Pagka yan po nakatipis, napakatuloy po mag-print niyan. Pagka kinipis niyo po yan, sulit na sulit po kayo sa printer na po yan. Pagamat wala siyang scanner, yung speed niya, compare sa Workforce 5790, iisa lang po ang speed halos niya. So, ganun po kaganda yan. Pag nakikipis yan, wala na po kayo ka-problema dyan. Napakabilis po mag-print yan. Ano na lang kailangan yung patayan? Yung waste box niyan. Yun lang kailangan yung patayan. Ngayon po, napakadali rin pong i-repair niya. At isa pa, kaya ako nare-recommend ang 5290 sa panahon ngayon. Ngayon po, may nagbebenta pa. At napakamahal lang po ng 5390 nakapalit po niyan. Kaya sulitin na po natin ngayon. Ngayon, kung mag-o-open ka ngayong January or ngayong December, ito na yung mga printer na dapat mong sulitin ngayon habang hindi ko mag-open. Sunod natin, Workforce 5790. Workforce 5790 is parehas na parehas po ng bilis ng 5290, parehas na parehas po ng ink ng 5290. Ganon din po, pwede nyo kargaan po ano man ang gusto nyo. Tapos, sa halagang 30 to 30K o hanggang 35K, masusulit nyo po ng gusto ito. Napakarami pa po ngayon. Huwag po kayo maniwala na face out na po yan, pero marami pa pong nagbebenta ngayon yan. Sulitin po ninyo kasi kung bibili kagad, tatanong kagad kayo dun sa kapalit niya, napakamahal po ng presyo. So, sulitin niyo po yung Workforce 5790. Napakaganda po niyan. All-around printer po yan at talagang pangbugbugan. Kung kumpara nyo sa Epson L120 po, ang speed po niyan is halos 1:5. Ganun po kabilis yan. Panoorin niyo po yung vlog po niyan, makikita niyo po kung gaano maganda yung Workforce 5790. Kaya po naman talaga masasabi ko, recommended po talaga yung printer na yan. Sulitin niyo po hanggat meron pang mga Workforce na mura. Okay, sundan natin kagad ang Epson 14150. Epson 14150, kaya ako lang naman nare-recommend itong printer na ito. Kasi A3 sa halagang 27,500, A3 printer na po siya. Dahil Epson siya, pwede niyo po siyang kargahan ng pigment. Wala pong pasok. So wala na kayong kailangan conversion dyan na gawin. Automatic, salinan niyo kagad ng pigment. Ganun po yung gano'n. Ang kagandahan po niyan, ang Epson 14150, wala pong code yung ink. So ibig sabihin, wala kayong dapat na yan ng code. Salinan nyo lang ng salinan ng kahit na third party ink yan, wala pong problema yan. Napakadali po ng maintenance niya. So, yun po yung kagandahan dyan sa Epson 14150. Tapos, A3 printer siya. Ang scanner niya po, hanggang long din naman. Kaya kahit paano, sulit na sulit ka rin po dito sa Epson 14150. Ang problema po nito, hindi po siya simbilis ng Workforce 5790. Pagka naikumpara nyo, nasanay na kayo sa Workforce 5790, naku, medyo baka mabagalang kayo rin sa Epson 14150. Pero imagine nyo naman, 27,500 meron ka na po A3 printer. A3 printer hindi sa scanner. So yun po yung ano yan. 27,500, meron ka na. A3 printer. Okay, sunod tayo. Ano yung panlima na nirecommend ako? Yung Brother MFC T4500 DW. Parang bukod lagi ito na Brother yung nirecommend ako. Bakit? Ang Brother hindi ko lagi nirecommend kasi hindi ako ganun pa ng Brother. Pero ngayong nakasubok ako niyang Brother na yan, abay, talaga namang nagpabilit din ako. Sa halagang 39,950, etong Brother na to ay tuwan-tuwa ako. Bakit po? Yung print po niyan ay napakatuloy po. Pwede mo siyang isabay po sa Workforce 5790 pagka nag-print po. Ganun po siya kabilis. At ang quality po niyan, crispy, napakaganda po ng quality niya. At ang kagandahan pa, yung kanyang scanner, A3 din po. Ganun po. Wala kang kailangan baguhin sa kanya. Ang ink niyan, original ink po niyan is dye ink yung color, yung same one. Tapos yung black po niya is pigment. Kaya kung sa pamplano ng mga A3, kaya din naman niya natin. Kasi po, black na is pigment na po.
Siyempre, hindi pa rin siya suntibay ng pigment. Actually, binabala ko rin kung eksperimentuhan na kargaan ito ng pigment. Na purong pigment. Pero sa ngayon, sulitin ko muna ng konti. Kasi medyo ilang buwan pa lang sa akin siya. Pero sa speed niya, ay kontuwa po sa kanya. Napakaganda po niya mag-print. Sulit na sulit po siya para sa akin. Isa pa po, nagkataon siguro dito sa amin sa San Pedro, malapit na malapit po sa amin yung service center ng brother. Kaya po, nagustuhan ko po yung brother niya. Sa halagang almost 40K, 39,500, 39,950 ay meron ka ng napakaangas na printer. Okay, etong Epson L15-150 po, ito yung katapat niya kung isipin. Pero po, para sa akin po, napakalayo yung diferensya. Imagine, 56K po ito eh. Kaya po, hindi ko po siya nirekomenda. Ano lang po ang kagandahan sa kanya? Ang kagandahan lang po sa kanya is, ang Epson po kasi, pwede nyo na kagad kargaan ng pigment. Yun lang po. Pero kung hindi naman ganun kalaki yung pangangailangan nyo sa pigment kit, kaya ko, ang re-recommend ako sa inyo is itong Brother MFC. Sulit na sulit po ito sa halagang almost 40K. So, yun lang po. Kung may natutunan ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na rin. Palike na lang rin kung nag-enjoy ka. At kung gusto mo na mga ganitong content, follow mo na rin ako.